The highest of all took the lowest place of all. The King of Kings is also the suffering servant, the only one who walked this earth and had every right to be served, chose to serve and give his life as a ransom for men. The voice that spoke creation into being is also the voice that in surrender said, "Nevertheless, not as I will, but as you will." Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating pong 11 a.m. service. Pati mo yung katabi mo, sabi mo magandang umaga sa inyo. And if you're first time, again, we want to welcome you po sa ating pong 11 a.m. service. At tayo po ay dadako na sa salita ng Panginoong Diyos. Sinaayahan ko po na ang lahat ay tumayo. At buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo 26, verse 36 to 46. Kung meron po kayong Tagalog version, yung ASN din natin, inaanyahan ko po na buksan po natin. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Nang magkagayon, pumunta si Jesus sa isang dako na tinatawag na Gethsemane. Kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Maupo kayo rito. Pupunta ako sa dako roon upang manalangin." Isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedee. Siya ay nagsimulang nalumbay at lubos na nabagabag. Sinabi niya sa kanila, "Lubhang namimighati ang aking kaluluwa maging sa kamatayan. Manatili kayo rito at magbantay na kasama ko." Pumunta siya sa di kalayuan at nagpataripa siya at nanalangin. Sinabi niya, "Aking Ama, kung maaari, lumampas nawa sa akin ang sarong ito. Gayunman, hindi ang aking kalooban, kundi ang sayo." Pumunta siya sa mga alagad at nasumpungan niya silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba ninyo kayang magbantay ng 1 oras na kasama ko? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong mapasok ng tukso. Ang espiritu nga ay nagnanais, ngunit ang katawan ay mahina." Sa pangalawang pagkakataon, muli siyang umalis upang manalangin. Sinabi niya, "Ama, kung ang sarong ito ay hindi makakalampas, malibang ito ay aking inumin, mangyari ang kalooban mo." Pagbalik niya, nasumpungan niya silang muling natutulog sabagkat lubha na silang inantok. Iniwan niya silang muli at nanalangin. Sa ikatlong pagkakataon, sinabi niyang muli ang gayong panalangin. Pagkatapos pumunta siya sa kaniyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Matulog na kayo at magpahinga na rito. Malapit na ang oras, ang anak ng tao ay pinagkakanulo ng mga makasalanan. Bumangon kayo at lalakad na tayo. Narito na siya na magkakanulo sa akin ay malapit na." Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Dalangin namin na ikaw ang maging tagapagsalita. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pagkikinig, ikaw, Diyos na banal na Espiritu, ang pumasok sa aming mga isipan, sa aming mga puso, upang ito'y magbigay sa amin ng pagbabago. Tinataas po namin ang aming samot dalangin tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo.
Ang title po ng ating pag-uusapan ay Obedience Despite of Difficulty. Kung titingnan po natin, nasa ikalawang yugto po tayo ng ating serye na pinamagatan natin, He Served, o siya ang naglingkod. Pagka sinabi pong Panginoon, ano lagi ang pumapasok sa isipan natin? Pagka sinabing Panginoon, ito dapat yung may control at ito dapat yung pinaglilingkuran. Pero when we look kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, pinili niya po na magsilbi. He is the King of Kings, hari ng mga hari. Meron po siyang korona. Pero ninais niya po na ito'y tanggalin at ilagay sa kanya ang koronang tinik para po sa paglilingkod sa atin. So question, why do we obey? Bakit ka bilang mananampalataya ay sumusunod? Pwede ba tanong yung katabi mo, bakit ka sumusunod? Okay. May dalawang bagay na sumusunod tayo. At ito yung sa mundo natin, tama? Una, nag-obey tayo kasi gusto natin ng benefits. Totoo ba? Gusto natin ng rewards. Sa Kids Church, di ba, may mga reward. O sino dito, nasabihan ka na nanay mo, sumunod ka lang, magtiklop ka lang ng mga damit mo at maghugas ka ng pinggan. Bibigyan kita ng allowance o pera. Sumusunod tayo kasi merong benefits tayong na makukuha. Sa trabaho, kaya ka nagtatrabaho ng maganda kasi gusto mo nang magkameron ng promotion or para sa darating na Pasko, yung boss mo matutuwa, may 13 month ka na, may bonus ka pa. Nag-obey tayo kasi we want the benefits. Sino dito nag-gym ka? Meron mo dito yung nag-gym? Yeah. Bakit ka nag-gym? Kasi for the benefit ng kalusugan na meron ka. Benefit ng itsura mo. Huwag na kayong tumingin sa akin. Magda-diet na rin po ako. Di ba, bakit mo ginagawa yon? Second, kaya ka nag-obey kasi hindi lang sa benefits but also sa takot. Nag-obey tayo because simply ayaw natin ng trouble, ayaw natin ng sakit, kaya tayo ay sumusunod. Sino dito mga estudyante? May mga estudyante ba dito? Bakit ka nagsasagbit ng tama sa oras? Kasi natatakot ka na baka ibaksa ka ng teacher mo. Yan. O sino dito nagda-drive ka, 'di ba? 'Di ba dito sa Lukban bawal ang walang helmet. Pero pagkagabi wala nang enforcer, wala namang helmet. Pero all of a sudden, pagka biglang nagkameron ng checkpoint, obay, talagang meron palang dala-dalang helmet. Parang ganun. Nag-obey ka, hindi lang sa takot o doon sa benefit. O nag-obey ka because of the benefit and the fear. Pero kung titingnan po natin yung binasa po natin, Jesus absolutely obey because of His love to us. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Alam niya po yung kanyang pagdadaanan. Alam niya po yung hirap na meron siya. But for the sake ng pagmamahal niya sa atin, pagmamahal niya sa makasalanan. Sino po yung makasalanan na sinasabi ko dito? Ba't nakatingin po kayo sa akin? Pwede ba sabihin natin, kami, ako. Yeah, because of us.
ninais niya po na sumunod. Yung pinagdaanan niya po, hindi po madali. Sa bawat pagsunod po, meron po itong cost. Pagka sinabi mong cost, sobrang hirap. But for the sake of love, ginagawa mo po yung bagay na to. First thing po na makikita po natin dito ay ang paghihirap sa Gethsemane. In time of anguish, Jesus know where place to go. Sa oras ng kanyang paghihirap, alam niya yung lugar na kanyang pupuntahan. It is a sacred place na lumayo muna siya sa cloud. At hindi lang siya lumayo sa cloud, pero pinili niya yung mga close friend na meron siya, which is Peter, James, and John, na samahan siya sa oras ng paghihirap na meron siya. At itong place na to is a place of Gethsemane. Sino po dito may mga ganun ka? Pagka dumadaan ka sa matinding paghihirap, troubles, may gusto kang puntahan na place. Sa magdiwang, ano? Ayan. Pagka kami nyo, nakita mo, place to go. Lagi, mandami. Di ba, pupunta ka doon sa lugar na gusto mo and in the same time, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Pero ito, iba pa. Lumayo pa po siya doon sa isa at pumunta po siya sa place which is he and God the Father ang mag-uusap. Anguish in Gethsemane. Jesus, the Lord of all, he felt the crushing weight of human distress. Bagaman siya po ay Panginoon, siya po ay Diyos ng lahat, naramdaman din po ni Jesus ang matinding bigat at hapis ng tao. In verse 38, sinasaad po dito, in English, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. NLT, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. In Tagalog, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan, dito lang kayo at magpuyat. Yung sinasabi po ditong paghihirap o paghihirap na kanyang pagdadaanan, sabi po dito, labis na siya po ay mamatay sa sobrang hirap po ng kanyang pinagdadaanan. Sino po dito meron ganong katinding problema? So, ito makikita mo si Jesus, maybe he is depressed. Yung ligaya na meron siya, maaari wala na. Wala na yung joy. Yung paghihirap po dito, halos labis, mamatay na siya. Bagay, in Isaiah, ipinapisay po doon yung pagdadaanan ng ating Savior. Isaiah 53, verse 3 to 5. He was despised and rejected by men. Sino po dito hinamak ka na? May kakilala ka ba na hinamak ka? Hindi ka lang hinamak, tinalikuran ka ba? Ano kayo, halos 1 taon kayong magka-chat na. Tapos nung ginose ka pa. O nangako sa iyo, our love will be forever. Pero yung pag-ibig na yan, hindi tumagal. It says in Isaiah 53, in NLT, he was despised and rejected, a man of sorrow, acquainted with deepest grief, but he was pierced for our rebellion, crushed for our sins.
hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng sakit at hirap. Sinugatan siya dahil sa mga pasaway. Binugbog siya dahil sa ating kasalanan. Alam po ng Panginoong Hesus bilang tao, in this time, kaya po siya nagkakameron po ng pagdadalamhati or kabagabagan dahil alam niya bilang tao hindi niya kakayanin yung kanyang pagdadaanan. It talks about even God the Father rejected him so that we can receive this salvation. Inalipusta, tinalikuran na hindi natin kayang i-bear. Parang kung titignan mo dito, dinuruan siya ng mga tao, di ba? Ikaw kaya duruan ka sa muka. You are the Lord of Lords, King of Kings. Tapos duduraan ka ng tao lamang. Kumaga parang, sino dito may mga alagang aso? Yan, mahal niyo yung alaga niyong aso? Tapos ang gagawin nung alaga niyong aso, ikukulong niya kayo doon sa kulungan niya. Tapos gagalaw-galaw ka magana. Or Jesus sabi niya, hindi ko kayang pagdaanan itong pagdadaanan ka. That's why in time of his depression, in time of his weakness, saan po siya pumunta? Saan po siya lumapit? Let's read. He go to the most important person para po sa kanya. It talks about the prayer of relationship. In his darkest hour, Jesus did not turn to the world, but he turned to his Father. He go to the Gethsemane at iniwan niya po diyan yung kanyang mga disipulo at unang-una po siya, pumunta po siya sa Panginoon, sa Ama. Sa kanyang pinakamadilim na sandali, hindi sa mundo lumapit si Jesus, kundi sa kanyang Ama. Question, to whom do you go when you are going through a severe problem? Do you go to God or to social media? Saan po daw po tayo pumupunta? But in this, bilang pong mga tao, pinapakita po sa atin ni Jesus na wala pong makakahigit sa Ama natin. Yung salita po, kumusta ang puso mo? Minsan may nakikita akong post sa social media about that. Ang mga Kristiyano laging ang tanong, kumusta ang puso mo? And totoo po, dapat yun po ang pag-usapan sa simbahan. Kasi po yung puso natin, ito po ay punong-puno ng kasinungalingan. At ang tanong, kumusta yung relasyon natin sa ating Ama? Kasi alam po ni Jesus, yung tunay na kapayapaan ay matatagpuan niya sa Ama. Yung tunay na kaligayahan ay matatagpuan niya sa Ama. Sa oras ng kanyang kahinaan, alam niya na hindi siya tatalikuran ng Ama. And to us, bilang po mga mananampalataya, yung prayer po mahalaga sa atin. Mahalaga po na every time, every moment, let's go to our Abba Father. He is our Abba Father. Sino po dito mga tatay? Tanda ko po noon, yung bago pa lang po yung anak ko naglalakad. Lahat po yun, ako po nagpalakad dun sa mga anak ko. Yung isa nakalakad ng 8 months. Yung isa nakalakad ay
1 year and 2 months. Yung isa naman, 1 year. So alam ko po yun. Bakit? Yung stage po ng paglalakad dito po yung pinakamahirap para po sa mga bata. Pagka nalaglag po, kasi yung panganay ko, ah, 7 months, nasugod namin sa ospital kasi sinusubukan na niyang maglakad, oh. Tapos, so para as a father, "No anak, samahan kita, tulungan kita." Nakita namin umakyat sa hagdanan, tinuruan din po namin na anong gusto ko pong i-point out, we are son and daughter of the Lord. At kung tayo po'y anak, andun po para tulungan niya tayo sa oras ng ating kagipitan, sa oras ng ating pangangailangan, sa oras na tayo po ay naghihirap, sa oras po na tayo po ay nagkukulang. Where do we get our strength? Jesus go to Gethsemane, to the altar, na solo lang po siya. A moment with the Lord, a time with the Lord, a time with His Abba Father. And saying to us, He is also our Abba Father who really love us, who really care for us, and He is with us. 1 Peter 5:7, casting all out your anxieties on Him because He cares for you. 1 Peter 5:7 in LLT, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng kabalisan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. He really cares for us. Ang ating pong mga panalangin ay hindi lang po niya nadidinig, but siya po ay nag-aalala sa atin. When you accept Christ as Lord and Savior of our life, we become born again. Kaya po tayo yung tinatawag na anak ng Diyos. Yung mga wala pong Kristo, hindi po natin pwede silang tawagin na anak ng Diyos. That's a reality ba? So, sino po ang anak ng Diyos? Yung mga tumanggap po na si Jesus ang Panginoon tagapagligtas. Sino po dito may katabi kang mukhang anak ng Diyos? Yeah. So, be proud na ikaw po ay anak ng Diyos. Why he pray? Kasi alam niya yung kanyang pagdadaanan. The price of redemption. O ang halaga ng pagtutubos. The bitter cup. Ang malapit na sano. Ang halaga ng pagtutubos. Yung cup po na sinasabi niya doon o yung saro, ito po ay metaphorically refer to God's wrath, judgment against sin. The cup was a father wrath against sin. For Jesus, this meant being nangangahulugan, unang-una, misjudged and condemned, abused and tortured, reject and forsaken. Para kay Jesus po, ito pong sarong ito po ay magbibigay sa kanya na mapagbintangan siya at hatulan, iabuso siya at pahirapan, itakwil at pinabayaan. Pero despite po nung agony na kanyang pagdadaanan,
despite po sa mga hagupit sa kanyang katawan, despite po doon sa mga tao na nag-reject sa kanya. Look at this. Siya daw po dito tatalikuran. Kilala niyo si Judas? Judas talaga, di ba? Doon pala nagmula yung salitang Judas, no? Pero for all the time, nakasama siya ni Jesus. He see all that this guy, Jesus, is the Lord of all. Pagkain, pinakain niya yung marami. Miracle, healing, nakita niya po kay Jesus. Relationship niya kay Jesus, sobra. Pero dahil sa pera, because of the benefit, nag-obey siya doon sa kalaban ni Jesus. Because of fear, ay wala, si Jesus, huhulihin eh. Siya po yung nagkaluno. You know, what is the cost of taking this cup? It's about suffering. It's about service. Na yes, I will take the suffering, pero ito ay para sa mga taong minamahal ko. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Because of His love, He is willing to be misjudged, condemned, abused, tortured, and rejected, and forsaken. That's why His response, Jesus' response, absolute obedience. Dahil alam niya, gaano man ito kahirap. Gaano man ang galit ng Ama sa kasalanan, pero ang mga taong ito ay walang magagawa. He lived the life that we should have lived. He died the death we should have died. Because of His love, alam ko itong sangkatuhan to, alam ko hindi nila kakayanin yung parusang yung parusang ibibigay ng Ama. Kaya't kineri niya to. His response, absolute obedience. Jesus had the power to let the cup pass. Pwede naman siya tumanggi. But it's just the Father will. May kapangyarihan si Jesus na iwanan ang saro, ngunit pinilit niya ang kalooban ng Ama. Matthew 26:39, in Tagalog, Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Sino dito ganun ang panalangin mo? Meron po ba dito ang panalangin mo? Panginoon, bigyan mo ako ng maraming paghihirap para ang buhay ko ay maging isang magandang ehemplo sa iba. Gusto niyo po ng promise? Sabihin mo sa katabi mo, marami kang pagsubok na pagdadaanan. Sige, sir, yeah. It's a promise of the Lord. Hindi ba totoo naman, di ba? Marami tayong pagsubok na pinagdadaanan, pero kasama natin siya at hindi tayo po pinabayaan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ko nga, hindi na po ako lalayo. Hindi na po kukuha ng ibang testimony. Yung testimony niyo po dito sa bilang pastor niyo po, I see all the problem na meron po kayo pagka nagkukwento kayo sa akin. Pero honestly, sabi ko, wala naman po akong ginagawa eh. But your relationship to the Lord is there, and truly, I am amazed kung paano po kayo binago ng Panginoon. And ikaw mismo, you can testify it sa sarili mo.
Palakpakan mo naman yung sarili mo sa pag-obey mo kay Lord. No? Madali po ba? Di madali. Kahit lumabas ka, kahit umalis ka po dito sa church, meron ka pa rin naman pong problema, eh. Pero kagandahan po natin, meron po tayong Diyos na totoo at buhay na tumutulong po sa atin, who cares for us, who love us, who give this joy that no one can give, who give us this peace that no one can give. Yung joy po, hindi niyo po mabibili yan. Only God can give to us. Joy dishwashing liquid. Ang corny mo talaga, Chester, eh. Let's go back. Ama, kung maaari po ilayo niyo ako sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. 3 times po nagdasal ang Panginoon. Nung una, parang trying na, Panginoon, pwede ba na walang pagsubok? Pwede ba hindi na ako dumaan dito? Parang umiiwas siya. Pero ikalawa, sabi niya, inulit niya uli, pero kung nais mo to, ito yung maganap. Kung ito yung plano mo, ito yung mangyari. Kung ito yung layunin mo, ito yung mangyari. And in the third time, sabi niya ulit, kung ito yung layunin mo, ito yung maganap. Sino po dito marami kayong plano sa buhay niyo? Dami po tayong plano. Pero as we mature, we understand na mas best yung layunin niya para sa atin. His will is better than our will, or His plan is better than our plans. Tama ba? At marami pa pong gagawin ng ating Panginoon sa atin. Absolute obedience. Madali po bang sumunod? Madali bang tanggalin yung layunin mo at itama sa layunin ng Panginoon? Dati naman, ang buhay naman natin parang lahat, pwede ka kahit saan, di ba? Pwede ka dito, and all of a sudden, yung lakad mo na ganyan-ganyan, nagiging diretso. Although minsan nalalaglag, pero you continue to do the path. May katabi ka bang perpekto? Wala bang perpekto sa atin. But that we see, as we see who He is to us, we're willing to follow. Like Jesus, He know who will benefit for it because of His love. The motivation of Jesus is His love to us. And in the same way, kung tayo po bilang mga Kristiyano, He is the good example na meron din po tayo. Kaya ito po yung binibigay din sa atin. In Luke, ang tawag sa pagdi-deny ng sarili. Luke 9:23, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. God is calling us to take up our cross, deny ourselves, and continue to follow Him every day. And what is our motivation? Looking on what He did on the cross. Sino po dito mga magulang? When we follow Jesus, unang-una po magbe-benefits niyan ay yung ating mga anak. I saw them many times, maiiyak ka na. Parang may one time na disgrasya din yung puro nadidisgrasya, no? Yung isa ko kasing meron kaming dati ng golden retriever, yung malaking aso. Tapos yung pagkagaling namin sa labas,
Dinambahan siya ng gano'n, no? Pagkadamba, pumutok po yung kilay niya dito. Tapos kami mag-asawa, alam namin tatahiin na, eh. Sabi ko, "Lal, iayos mo na yung damit at siguradong kailangan ng damit niyan, then tayo pupunta na sa ospital." Alam mo sabi po nung anak ko, "Daddy, mamaya na anak, iwan namin kayo diyan. Daddy, puwede ba tayo mag-pray?" That time siguro 7 years old. Sabi ko, "Oo nga 'no, pastor pala ako, nalimutan." "Sige anak, let's pray for." As time goes is makikita mo yung pananampalataya ng last time umattend kami ng Convergence, sobrang iyak po ako ng iyak. Hindi dahil po dun sa worship, hindi ba, pero nakita ko po yung mga anak ko talagang yung isa worship na worship kayo. Tapos sabi naman nung isa, "Daddy, i-video mo ako." Tapos, hindi ka pero yung praise and worship, yung yung alis kami sa worship, nagbabangga kami dun, saya namin. Sabi ko, "What do you mean? We need to obey." When we not obey, papaano naman po yung mga tao na kakilala natin na walang Diyos? Papaano po yung mga mahal natin sa buhay na walang Diyos? When Jesus looked sa mangyayari po sa kanila, mangyayari sa atin, alam niya po yung cause. But because of His love, He do it. Same thing to us. 'Pag hindi mo po binuka ang iyong bibig at insinare po yung mabuting balita niya na namatay siya sa cross at pagkalipas sa 3 araw, nabuhay siyang muli at kung sinong mananampalataya ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. Ang kahihinatnan po nila ay yung tinatawag po na impyerno. How many here you are blessed because you received Christ as Lord and Savior of your life? Sige, pumalakpakan ka if you are blessed. Ano pong reason ni Lord? Bakit binibigyan po tayo ng pagpapala? Because He want also be a blessing. And as we obey the Lord, will be a blessing to many. To your schoolmate, truly change the campus will change the world. Sabi ko nga, attending this conference, naunawaan ko talaga na tayo po hindi lang local church, but we are a global church. Darating po yung time, isa-send po tayo sa ibang bansa para po iproklama ang mabuting balita. As I end, as we live in Christ. Mamuhay po tayo ng naaayon kay Kristo. Philippians 1:21, "For to me to live is in Christ, and to die is gain." Para sa akin, sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay isang kapakinabangan. Para kay Pablo, ang mamuhay ay naayon sa nais ni Kristo. Taking our cross, deny ourselves, follow Him every day. Ano po yung cross ng buhay mo? Ano yung mga pagsubok? Maaari kung ikaw ay anak, baka ang pagsubok mo paano magpalaki ng magulang. O yung magulang paano magpalaki ng anak. O ikaw maaari yung cross mo, yung katrabaho mo. We need to carry our cross. Deny ourselves. Ano yung denying ourselves? Hindi po para sa ating benefit. Denying our sin. Denying our yung pride na meron po tayo so that we can follow Jesus every day of our life. As I end, obedience to God means aligning your will with His. Acting on His commands in the Bible and serving out of love rather than obligation. True obedience is not about
earning salvation, but rather a response to God's grace characterized by listening to His voice, surrendering to His authority, and walking His ways, even when it is difficult. Ang tunay pong pagsunod ay ang pag-a-align na hindi po ating layunin, but layunin po ng Panginoon. Tanong, are we willing to surrender our life to Jesus? Are we willing to obey? Yes, mahirap po, but truly, we can overcome because He is in us. Sino po dito pagod ka na sa pagdi-disciple? Sino po dito napapagod ka minsan? O palakpakan muna natin yung mga nagdi-disciple. Yan. If you are a leader, if you do one-to-one, bakit ka nandito ngayon? Because there's someone who lead us, someone who do it. Pero hindi po ganun kadali. Pero kung napapagod ka, we can go back to our Abba Father and ask Him, give me strength, give me joy, and I'm willing to obey. Let's close our eyes. May I call the music team? Lord, thank you. Lord, thank you that you live a life of total surrender to the Father's will. Even in suffering and death, pinili mo, Panginoon, na maghirap at mamatay. At pagkalipas sa 3 araw, nabuhay ka muli. Looking into this obedience, showing your love to all of us as we comprehend it, Lord, empower us to surrender all to you. Even our sin, we are willing, Lord, to give it all to you. Even our status, or playing safe lang kami bilang Kristiyano, but ngayon, Panginoon, turuan mo kami na mas maging bold kami, Panginoon, upang iproklama kung sino ka sa aming mga buhay. Na kung may magtatanong sa amin, anong relihiyon mo? I am a born-again Christian, and I have Jesus who can change your life. Lord, give us a moment, Lord, Lord, that we are willing to surrender all to you. Can we all stand up? Can we lift up our hands to the Lord? Lord, thank you, God. We ask you, God, the Holy Spirit, to pour out the Spirit to all of us today. Lord, recharge us with your joy, peace, that no one can get this. And no one can give us, but only you, our Father. Thank you, Jesus. Let's sing this song to the Lord.